Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome sa program Break Time. Mayno sila kay Mayor Deo Macalma and si Ms. Thea Pecho Corpus. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy po tayo sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong mga headlines, maraming lugar sa Calabarzon binalot po ng fog. Smog naman ang bumalot sa Metro Manila. RH Break Time. Ibinubugang volcanic smog o fog ng Taal Volcano. Posible daw hong tumagal pa hanggang Disyembre ayon po yan sa PHIVOLCS. RH Break Time. 58 estudyante sa Tuwi, Batangas na ospital dahil po sa volcanic smog o fog. Maraming klase naman sa Calabarzon at NCR kinansela. RH Break Time. Kaap, naglabas ng NOTAM o Notice to Airmen. Binawalan po ang mga eroplanong lumipad malapit sa crater ng Bulkang Taal. RH Break Time. Presyo ng petrolyo! Uy! Ha! Sana nga. Posibleng may rollback. Pero katiting na rollback. Sa susunod po na linggo ayon po yan sa Department of Energy. RH Break Time. Pangulong BBM na mahagi daw po ng sako-sakong smuggled na bigas sa mga benepisyaryo ng 4-piece. RH Break Time. 80 Chinese nationals na nasakote sa raid sa Pogo Hub kasadong ipa-deport ngayong Biyernes. RH Break Time. Pulis hong nakapatay naman ng 15 anyos na binatilyo sa Rizal. Namumurong masibak sa serbisyo. RH Break Time. Ilang lugar sa Metro Manila, aba, naku naman no. Maaari daw humawalan ng water supply sa shutdown ng Muntinlupa Treatment Plant ayon po sa Maynilad. RH Break Time. Nakakalungkot pong balita, ano ho? Si dating MMDA Chairman at Congressman Bayani Fernando, pumanaw na po sa edad na 77 taon. RH Break Time. Ngayon po sa detalye po ng ating mga balita sa Break Time. Naranasan po ang zero visibility sa 4 na bayan sa Batangas dahil po sa volcanic smog o fog, epekto ng aktibidad ng Bulkang Taal. Kabilang po sa mga ito ang Tuwi, Balayan, Lian at Nasugbu, Batangas. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, sa ngayon po ay lumalawak ang lugar na naapektuhan ng volcanic smog. Inabisuhan naman ng mga residente na sumunod sa mga instruction ng mga otoridad. Iwasan daw hong lumabas ng inyong mga bahay o yung pong outdoor activities at magsuot ng N95 mask para daw ho maiwasang magkaroon ng problema sa kalusugan. RH Break Time. Posibleng tumagal pa raw ho hanggang Disyembre ang naranasan pong mapaminsalang volcanic smog o fog na ibinubuga ng Taal Volcano dyan po sa Batangas. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na lalong hindi umaangat ang ibinubugang usok ho ng Bulkang Taal kapag malamig ho ang panahon. Pinag-iingat at pinaghahanda rin po ng PHIVOLCS sa mga residente malapit sa Taal sa maaring dulot ho ng iritasyon ho. Maaring dulot po ng fog. Kabilang po rito ang iritasyon sa mga mata, lalamunan at respiratory tract. Sa huling monitoring po ng PHIVOLCS, naglabas daw ho nagbuga daw po ng 4,569 tons ng asupre o sulfur dioxide gas emission ang Taal Volcano.
Again, kapag may thermal inversion tayo or kapag medyo malamig ang panahon, hindi po ito makaangat. Kaya there are times then, depende po sa prevailing wind conditions, pinapadpad po ito sa iba't ibang lugar at ito ang naamoy ng mga tao. Now, yung tanong po kung hanggang kailan po, again, as I've said, as long as nagbubuga ng SO2 yung Taal Volcano, this will be a recurring threat. Yan po ang tinig mga kaibigan ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. So yung pong tinatawag pong thermal inversion na hindi lang po dyan sa area po ng Calabarzon kundi pati na rin po sa Metro Manila. Ano ho? Kaya yung pong pollutants, yung na-emit ho na usok ho ng mga behikulo sa Metro Manila, hindi rin ho makaangat. Ano dahil po sa thermal inversion. Kaya meron po tayong smog sa Metro Manila. Ano ho? RH Break Time. Samantala naman, nagsuspindi po ng pasok ng iba't ibang mga lokal ng pamahalaan sa Metro Manila, Cavite at Batangas dahil po sa nabuong smog. Smog sa National Capital Region at VOG o volcanic smog naman sa area ho ng Cavite at Batangas. Buong Metro Manila po ang nag-anunsyo ng class suspension sa lahat ng antas public and private schools at pinakauling nag-announce po ay QC, Quezon City. Nagdeklara na rin po ng class suspension ng lahat ng mga local government units sa Cavite dahil po sa pangamba ng volcanic smog o VOG na nagmumula po sa Bulkang Taal. Ilang mga bayan po at munisipalidad din po ang nagsuspinde sa Batangas. Kasama na po dyan ang Tanawan, Lian, Nasugbo, maging ang Balayan, Kalatagan, Tuwi, Batangas, Alitagtag, Santa Teresita, maging ang Mataas na Kahoy, Lemery, Batangas, Calaca, Batangas, maging sa may San Nicolas at dyan po sa Taal. Subalit nilinaw ho ng FIVOX na walang kinalaman sa Taal Volcano ang dinaranas ngayon na makapalhong smog sa malaking bahagi ng Metro Manila. Yun. RH Break Time. Samantala naman, 58 estudyante sa Tuwi, Batangas ang isinugod po sa ospital dahil po sa nalanghap na volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ayon po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tuwi, Batangas, namahagi na rin sila ng face mask sa mga paaralan para umatapos ang mapaulat na nahirapang makahinga ho ang mga mag-aaral, mga estudyante. Ayon po kay Dr. Jackie Detasa ng MDRRMO dyan po sa may Tuwi, Batangas, karamihan daw po sa mga biktima ay agad namang nakarecover maliban na lamang sa isa na dinala po sa District Hospital sa Nasugbo, Batangas. Bade po sa kwento ng mga residente, abay nung Sabado pa kumakalat ang volcanic smog sa munisipalidad ng Tuwi pero mas tumindi pa ito kahapon kaya't marami pong mga estudyante ang naospital. RH Break Time. Hindi lang daw ho mga tao kundi maging ang mga tanim na halaman at mga gulay ng mga taga-Alaay, Batangas ay apektado rin po ng volcanic smog o VOG ng Bulkang Taal. Ito mo ibinahagi naman sa DZRH ni Mang Losing Anillo, maghahalaman sa Talisay na nagsabing apektado rin ng kanyang kabuhayan ng VOG. An po kay Mang Losing, tinatamaan daw po ng volcanic smog ang mga bagong punla o yung seedlings pa lamang na agad hong namamatay dahil po sa sulfuric acid na isa sa component po ng volcanic smog o VOG. Inagpa ni Mang Losing, isang buwan na raw nilang naranasan ng VOG sa probinsya pero mas malala raw po ang buga nito ng Bulkang Taal sa ngayon. The other day, yung plamera. Oo. Ay, yung mga halaman po ninyo, Ay, ba na lugi ang mga babagong punda. Yung maliliit pa, patay yun. Pero pagka malagunan, hindi malapit ko. Oh, Yung pang seedling pa, yung seedling, mga tukang lago. Naku, kawawa.
RH Break Time. Ako kawawa naman no, yung pong mga kabuhayan ho dyan, no? Halaman, ano, saka mga gulay-gulay. Naku naman, no. Natutuyo ang ilang mga pananim katulad po ng palay dahil po sa volcanic smog na nandyan po. Na nananalanta po dyan sa lalawigan po ng Batangas. Sa panayam po ng DZRH kay Balayan Mayor Junior Fronda, sinabi niya na hindi lang tao ang apektado kundi maging ang tinatawag na high-value crops. Inagbo ng mayor na nakatanggap siya ng report mula mismo sa mga magsasaka na natutuyo ang ibang palay dahil sa volcanic smog nitong mga nakalipas na araw. Delikado rin po ito sa mga halaman. Napansin po ng ating mga farmers na medyo parang may natutuyo dun sa kanilang mga rice field. This past few days, may mga report din po sa atin. So hindi po lamang kalusugan ng bawat tao, gayon din po ang ating mga high value crops. Nakanda naman daw po ang LGU ng Balayan kung sakali mang mas lalala pa ang sitwasyon sa kanilang lugar. RH Break Time. Wala raw hong kinalaman nga ho sa Taal Volcano ang smog sa Metro Manila. Ano ho? Ayon po sa panayam po ng DZRH kay Maricel Capa, Senior Research Specialist ng PHIVOLCS, hindi VAG o volcanic smog ang dinaranas po ng mga taga Metro Manila at wala rin daw pong report dito sa ibang bahagi ng Cavite. Yun. Naobserbahan lamang daw po ang volcanic smog sa Talisay, Agoncillo, Laurel, Lemery, Calaca. Abay, puro Batangas po ito. Ano ho? Alitagtag, Balete, Mataas na Kahoy, maging sa Cuenca, sa Tuwi, Batangas, maging sa Balayan at San Luis. Meron din sa sa Tagaytay City sa Cavite. Yun. Yung mga aakyat ho ng Tagaytay, ano? Ayan, abay dapat naka N95 face mask kayo. Sa iwalay ho ng pahayag, sinabi naman ng PHIVOLCS na thermal inversion at mula ho sa polusyon ng maraming masakyan sa Metro Manila ang dahilan ng bumabalot ngayong smog sa National Capital Region. RH Break Time. Nagsuspindi naman ng trabaho ngayong araw ang mga korte sa Batangas at Cavite dahil po sa Taal Volcano smog. Ayon po sa Supreme Court, nagsuspindi ang ilang korte sa Batangas ngayong araw ng kanilang mga opisina dahil po sa volcanic smog na patuloy hong binubuga ng Bulkang Taal. Base po sa pahayag ng Supreme Court, ang Taal Batangas Regional Trial Court Branch 86, Taal San Nicolas Batangas 7th Municipal Circuit Trial Courts, maging ang Alitagtag Santa Teresita Batangas 3rd Municipal Circuit Trial Court at lahat daw po ng korte sa 13 Martires City sa may Cavite, maging sa General Trias at maging sa munisipalidad po ng Tansa Cavite, wala hong pasok ngayon pong araw na ito ng Biyernes. RH Break Time. Samantala naman, naglabas po ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay po ng pag-alburuto ng Bulkang Taal. Pinaiwas ho ng kaap ang mga eroplano at iba pang sakyang pampapawirin na lumipad malapit sa crater ng Taal dahil po sa ibinubugang airborne ash at ballistic fragment. May ganon? Ballistic fragment? Wow! Delikado nga to sa mga eroplano, ano? Dapat daw po ilagpas ng 10,000 feet din ang nila sa taas ng lipad ng mga piloto kanilang mga eroplano mula po sa pinakabibigho o pinakabungangaho ng Bulkang Taal. Patuloy naman po ang babala ng PHIVOLCS sa mga residente malapit sa Taal Volcano na limitahan ang paglabas ng bahay para hindi makalanghap ng volcanic smog. RH Break Time. Ito ho,
mukhang maganda-ganda namang news to, ano ha? Good news. Hay. Abay, maaari na raw hong matigil muna ang serye ho ng pagtaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayo ho ng oil industry sources, posibleng mabawasan daw po ng halos 70 centavos ang kada litro ng diesel at katiting na 14 centimos sa gasolina. Habang higit naman sa may 60 centavos ang posibleng maging tapyas naman sa bawat litro ng kerosene. Inantay pa ho ang magiging resulta naman ng huling trading day ngayong Biyernes para malaman kung may dagdag o bawas sa presyo ng petrolyo. Uy, kaugnay nga po niyan, ano ho? Abay, maswerte ho tayo. Talaga palang sinuswerte tayo ngayong Biyernes, ano ha? Nasa ating pong linya mga kaibigan si Direktor Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Direktor Rino Abad, sir, welcome sa programang Break Time. Magandang hapon po sa inyo. Sir Ray, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga kababayan po. Abay, mukhang maganda-ganda po itong ibabalita ho ninyo ngayon pong araw nito para po sa susunod na linggo. Ano ho, tungkol po sa presyo ng petrolyo, Direktor? Tama ho ang nasabi nyo. Mataas na ho, mataas. Yun. Of course, we have still a Friday trading price na inaantabayanan. Opo. Isa na lang po yan. Mhm. Pero dun sa 4 na nakarang araw ay mayroon na pong mataas na posibilidad Opo. na ang diesel, kerosene po ay talagang siguradong may rollback. Hmm. Itong gasoline lang ho, kailangan lang ho natin, may tsansa na huyit siya, pero siguraduhin lang Alanganin natin pa. sa Friday na Ayun. wala pong pagbabaliktad dun sa trend. At baka lalo pang lumaki, sana lumaki, kung bumaba pa ngayong Friday. Based po sa inyong projection, Director, bate po sa analysis ho ninyo sa mga data, no? Mga magkano kaya ang maaring itapyas sa presyo ng diesel? Sa diesel kerosene, no, para hindi lang ho tayo maka-influensya gaano Mhm. sa oil company, basta yan po ay more or less 50 centavos po ang estimate. Aha. Pero, Hmm. tingnan lang ho natin ang Friday kasi baka kung dire-diretso po ang magandang trend na to na pababa, Aha. baka more than pa ng 50 centavos po. Itong basihan po natin, Director, na itong trading sa means of floods of Singapore? Well, isa ho yan at yan po ang major nating binabasihan Okay. kasi kadamihan po ng trading sa Singapore Mhm. ay dyan ho nakabase sa mean of floods Singapore. Oho. So, pero bakit to mukhang alanganin po sa gasolina, Director? Well, yan ho ang medyo mahina po ang ibinaba niya. Mhm. If you compare to diesel, yung 4 na trading days average ay umabot na po ng $2.11 per barrel ang binaba. Okay. Pero doon sa gasolina, nasa 53 Naku, cents lang ho. ang liit. US dollar per barrel ho. So, hindi pa nga ho nakatungtong ng $1. So, ganyan ho kahina ang pagbaba sa gasolina. Itong mga sunod-sunod ho ng mga linggo, Director, ay talaga nagkasunod-sunod po ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ano ho naging factor ho nito ngayon? Bakit po nagkaroon ng reduction sa presyo? Well, masabi ko na lang siguro ang historical similar situation nung 2022 kasi mayroon ding event Opo. doon na nag-cause ng supply disruption. In this case ngayon, ang nangyari kasi ngayon, production cut. Nung una, supply disruption. Pero ganun din ang effect nun yung Iraq, Ukraine, Russia, dire-diretso po yun mula unahan ng February 24, nung i-declare po yun, yung yung pagpasok ni Russia. Dumiretso na po, tumaas na po ang price hanggang July. Yes. Pero pagdating po ng July, unti-unti nang bumaba, no? So, ang price kasi may hangganan din naman, Sir Ray, yung Yes, opo, ano man ang Director. event na yan na nagkukos ng problema sa supply, may hangganan din naman yan ang sensitivity niya sa price. So, parang ito,
dire-diretso 11 weeks po. Very sensitive ang price towards increases nung dineclare po itong production cut. But ngayon lang po nangyari ngayong week. Wala naman pong nabago dun sa policy na yan. In fact, diretso na ng December yan. Oh, yung nga ho. Kaya lang, ang price mukhang nag-saturate ng 100. Ang gasolina, for example, $111 last Friday. Pero napagsimula ang Monday, wala namang nangyaring transaction sa weekend. Pero biglang bumaba na lang siya ng Monday to 110. So talagang this is really a situation na parang napuputol na po niya yung intensity ng pag-i-increase. Napuputol na po. Hindi kaya sa ano to, Director, sa supply and demand? Yung demand mismo kasi baka humina ang demand o lumakas. Ang nakikita nating projection kasi even in the global plot, may konting effect yan. Ang tawag po yan doon kung babasehan natin. Opo. Nung August, nag-peak po at 3 million ang kakulangan. 3 million barrels per day. Wow. O unti-unti po ang projection hanggang December is aabot na lang tayo doon ng mga less than 1 million from 3 million. Kaya siguro, habang paliit yung gap ng kakulangan, unti-unti ding nag-i-ease out yung pag-increase ng price. Sandali, Director. Ibig sabihin, bakit lumiit yung gap nung kakulangan? Kasi hindi naman nagbago yung production cut ng Saudi Arabia saka ng Russia, no ho? Ang atin lang ho nakikita dyan, yung mga non-OPEC ho, yung hindi member ng oo. OPEC Plus, Non-OPEC countries. nagsusustain sila kasi nagkakaroon po ng gap sa market, di ba? Yung napag-iiwanan ng OPEC, kinakain din yan unti-unti ng mga non-OPEC, which is probably around 50 to 55% naman sa global supply kasi mga 45 to 50% lang itong OPEC Plus. Ayun. So parang nababalansin yung mga non-OPEC suppliers yung kakulangan ng OPEC. May report na nagsusurge yung supply ng US. Dahil dito sa kakulangan. Siguro maraming kumakatok sa US na bigyan mo naman kami kasi nahihirapan kami doon sa cut ng Middle East. So maaring ito rin po, no? Maaring ito yung isang factor, no? Kaya siguro maaari nagbigay po ng karagdagang supply sa world market ang US. Opo, ganun po ang nangyayari sa mga non-OPEC countries ngayon. Nagsa-surge sila papunta. Yung pong naobserbahan doon ng plus na sila ang pumupuno, no? Para paliitin yung gap ng almost 3 million na nangyari noong August. Opo. Yung China ho, kumusta ho ang demand ng China ngayon? Well, ang China naman ay palagi naman yan kasi production hub po yan. Marami hong demand pag dumadating sa December sa German. Kaya wala na ho tayong asahan talaga sa China. Talagang malakas talaga ang konsumo. Opo, malakas din ang konsumo niyan. So, ang ating talagang asahan, masustain lang yung increases ng supply from the non-OPEC country. Sa ngayon, Director, marami hong mga hakbang ginagawa. Especially ang Kongreso po ay pinulong na rin po ang mga official ho ng oil companies. Ang isa ho sa mga option ay maaari daw hong baka pwedeng suspendin muna yung pong pinapataw na excise tax ba yun o value-added tax sa petrolyo, Director. Anong stand ho rito ng DOE? Well, ang stand ho namin ay, of course, kung kami lang ang tatanungin, of course, we want to have a lower pit pump price, no? Opo. But we are mindful also of the counterpart namin dun sa Department of Finance. Kasi any suspension yan ng taxes, excise at saka VAT, which are sources talaga ng malakihang revenue itong petroleum product. Yes. In fact, ang estimate before ay tag 150 bawat isa yan, so mga 300 billion pesos po yan annually. At even more ngayon na nakabalik na tayo mula pandemic, baka more than 300 billion pesos po yan. So, malakihang usapin po other than us, rather than DOE, malakihang usapin po yan doon sa DOF, DDM, plus yung Congress. Kasi
mayroon hong masasakripisyo yung revenue stream Opo. at vis-a-vis yung project na naka-allocate doon doon sa fund na yun, may project equivalent project yun. Oh, kasi lalo So, na. Opo. Go O ahead. pagkakagastahan ng baka services or project So yan po yung malaking usapin between DBM, DOF, Congress at saka siguro yung tatamaang ahensya. Opo. At itong isa-isa, ang tatamaan talaga nito ay sa Build program. So Opo. ito po ay doon po yan sa DPWH. Yan. Kayo ho ba'y natanong na ho ba rito ng Kongreso, Director, ang DOE? Hindi pa? Wala pa hong wala pa hong klarong usapin. Ang sa Congress po, ang napag-usapan po doon is exploratory talks about tax. Yes. Pero in the end po, ang magdidesisyon again is really Congress, Finance Department. So definitely from your end, Kasama na rin ang DBM. from your end, Director, sa DOE, ayaw nyo ganun nang gawin, no? Suspindihin yung... Sino ba ang ayaw dun sa mababang pa? Yun nga ho, We have to really consult our Department of Finance, DBM, Opo. and Congress. Kasi sila din po ang nag-approve niyan base doon sa mga pre-proposed na mga projects. Saka, At yan, yun tama po ho. ang maapektuhan. Tama ang binabanggit ninyo, Director. Nako, lalo na ngayon, tumaas ho ang proposed national budget ng gobyerno for next year. Ano? Baka yung mga projected na mga dapat na programa maapektuhan dahil sa revenue na to. Mula sa mga oil companies. Ang laki ng epekto. Ang sabi ko pa nga, in one of the hearings before, na naka-attend ho tayo, na nagre-report po ang DOF doon about din po dito sa taxes galing ng petroleum products. Opo. And even at that time, hindi pa tayo ganito ngayon na mukhang naka-recover na talaga sa economic activity. Sabi ko pa nga, it's around 300 billion pesos a year. So, baka ngayon even more than 300 billion. Kaya, ang laki ho ng usapin ho yan. Oo, hindi ganun kadali madesisyonan, Director. Hindi po madaling Oo. madesisyonan Opo. at kailangan mapag-usapan po ng maigi ng mga concerned departments from the executive and the Congress po. Pwede ho ba natin sabihin na itong problema natin ngayon sa presyo ng petrolyo ay epekto ho nitong oil deregulation law, Director? Parang ano tayo dito, hog tied tayo dito, no? Nakatali natin mga kamay. Sir Ray, kasi marami din pong nalilito dun sa oil deregulation. Siguro makakatulong kung i-explain ko ng konti. Ang ginawa lang ho talaga ng oil deregulation ay bigyan po ng authority ang government na i-set yung price. But still, the oil player ay magbebenta pa rin ho. At ang problema, ang kinukuha nun natin, unfortunately, imported po halos 100%. Yun nga ho. Ang problema, hindi po makontrol ang price doon, nakasama niyan. Pagdating ho dito, kontrolado ang price. Ang mangyayari nga lang ho, dahil ayaw na po ipasa ng government ang volatility, yung mga increase na yan sa taong bayan, ang tumasaluhod dyan ay yung government. Siya po ang nagbibigay ng subsidy fund. Dati ang tawag natin OPSF. Yes, that's Oil Price Stabilization Fund. Again, ang tanong ngayon, hindi naman po mahirap yan bumalik dun. Kasi umalis lang ho tayo eh. So kung babalik ho tayo, ang malaking usapin lang ho dyan ay magkaya ba o mayroon bang pagkukunan ang government ng pang-subsidy na ganun kalalaki. Billions po ang pinag-uusapan. So, ganun po ang magiging decision po dyan. But in either case, pwede ho ma-implement yan. Kasi ang tanong lang naman, sino magbabayad? Ang government ba doon sa mga increase or yung taong bayan? Ganun lang naman po yan. Ayan. Director, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin na oras ngayon pong habang ito. Okay, magandang hapon po ulit. Thank you, sir. Si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. RH Break Time. Ay, sana naman lumaki-laki yung itatapya sa presyo ng petrolyo next week, ano ha? Ayun, kahit paano, mayroon pong good news, ano ho?
mula mismo sa bibig ho ni Direktor Rino Abad ng DOE. Ngayon, dumako na po tayo sa ating mga report. Abay, yun daw hong labi ni dating Congressman Bayani Fernando, abay, ibuburol daw po sa Loyola Memorial Park. Yun, iba. Kailan ba ang public viewing? Edwin Duque, go ahead, Edwin. Lakay Ray, wala pang announcement ang pamilya ni dating Congressman Bayani Fernando. Still na kung saan yung view. Pero sa ngayon, Lakay Ray, ay nandito pa sa Morgue. Yung labi ni dating Congressman Fernando. Yung kanyang may bahay, hindi pa ito umaharap sa tiga na sa loob pa ng isang kwarto rito sa Loyola Memorial Park. Habang yung kanyang mga staff ay talagang tulala at lahat ay nabigla, Lakay Ray, dun sa pangyayari dahil may mga dilid para sa kanyang mga tauhan na kinukumusta niya raw yung mga tauhan niya, kung okay pa sila. At kaninang umaga, base doon sa mismong kwento ng kanyang staff. At na ngayon, inimbestigan pa rin ng Marikina Police si Miss Glenda na nasa loob at doing investigation na dito sa pagkakahulog ng dating MND Chairman at Congressman Fernando. Ay ugali na niya raw yung kapag walang pasok Lakay Ray, ay kung ano yung gayang dapat ayusin tulad ng bubog ay alas 9 ng umaga kanina pupunta sa bubog, no? Pero sa hindi inasahan na outbalance ayon dito sa kanyang tauhan na medyo iwas may pag-usap sa media ay nauna raw yung buba sa pagkakahulog. Kaya kung titignan, kaya ngayon pumunta tayo ng hospital kanina sa Quirino Memorial Hospital dito sa may Quezon City. At alas 3:06 nung ilabas ng kanyang pamilya ang labi at dinala kanina na bandang alas 9 ng umaga dahil pero medyo nangihingalo pa raw ayon sa security guard ating nakausap kanina na nakuha na natin ang pagyang video. Pero bandang huli ay tuluyan ang pumanaw. Matindi raw yung pagkakatama mula sa atit na second floor ay yung kanyang pagkakabagsak ay nakasubsob simento, Lakay Ray, yung binagsakan. Kaya malabong nakaligtas. Sige, abangan namin ang iba pang mga announcement, no, Edwin? Kaugnay pa rin itong pagkamatay ni sa ngayon, Lakay Ray, wala pang ni Congressman Fernando. Naka-interview at lahat ay shock. At yung pamilya nasa loob habang ang labi niya dating Congressman Bayani Fernando ay nasa morgue pa rin ngayon. Yung kanyang staff, si Miss Glenda, ay hindi pa rin nakausap dahil nasa isang kwarto habang close door investigation ng Marikina Police para doon sa informasyon kaugnay kung ano ang paano nangyari yung kanyang pagkakalaglag. Okay. So yan, Lakay Ray, ating update dito tayo sa mismo loob ng Loyola Memorial Park kung saan dito maaring dito na ibuburol pero wala pang formal announcement at nag-antay pa rin tayo habang nandito siya sa loob ng Loyola Memorial Park. So yan ating update kaugnay doon sa pagkakahulog kung saan namatay ang dating LD Chairman Congressman Bayani Fernando ng Marikina City. Wala pa rin sa Marikina City ang pwede sa RS-23 Edwin Duque tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. RH Break Time. Update muna mula sa Malacanang, Pangulong BBM tiniyak daw po na bantay sarado. Bantay sarado daw ho ang mga smuggler ng bigas. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso Mislet. Let. Nawala si Let. Yan. Let, okay ka na? Awan. Sige, balikan natin mamaya mga kaibigan ng report. Ang mga report ho ng ating mga kasamaan sa labas ng ating impilan. Pilipinas ang oras alas 4:43 ng hapon. RH Break Time. Nagtatanong tuloy yung mga taga Rizal, ha?
Bakit po dito sa amin, sa Antipolo Rizal, abay lalo ho sa Teresa? Sobrang kapal ho nung ismag. Galing ho ba ito? Galing ho ba ito sa Bulkang Taal? Hindi daw ho galing yan. Malayo na ho yung Rizal sa area ng Taal. Ano ho yan? Epekto ho yan ng pollutants daw ho. Pollution ho ng Metro Manila. Diyos mo yun naman ho. Sa dami kasi ng mga sakya ngayon, sa dami yun gumagamit ng mga gasolina, diesel at iba pa. Ayun, nagkaipon-ipon ho. RH Break Time. Balik po tayo sa ating mga report mga kaibigan sa break time. Congressman Sandro Marcos abay tinanggi na kanyang pamumunuan ng Maharlika Investment Corporation. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, walang katotohanan na pamumunuan umano ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Marcos, bukod sa walang katotohanan, hindi rin siya interesado kung itatalaga sa naturang posisyon. Inamin pa ni Marcos, hindi siya qualified sa naturang posisyon. Naksonto ni Marcos sa report na sa umano ang itatalagang President and Chief Executive Officer ng MIC na mamamahala sa kauna-unang Sovereign Wealth Fund ng bansa. Sa ngayon, ongoing ang paghahanap ng mga bubuo sa MIC Board na kinabibilangan ng President and CEO, 2 regular directors at 3 independent directors. September 27 ang deadline sa pagsusumite ng application para sa mga interesadong maging bahagi ng MIC Board. Matatandaan isinabatas noong Hulyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang MIF Law na sinasabing makatutulong para mapondohan ang mga prioridad na proyekto ng gobyerno. Samantala, Ray, nagpaabot na ng pakikiramay ang liderato ng Kamara sa pagyao ni dating Marikina City Mayor at dating Marikina Congressman Bayani Fernando. Kinalala ni House Speaker Martin Romualdez ang serbisyo ni Fernando bilang kinatawa ng Marikina mula 2016 hanggang 2022 at bilang alkalde ng Marikina mula 1992 hanggang 2001. Sabi ng House Speaker, tumatak ang magandang serbisyo ni Fernando hindi lamang sa lungsod ng Marikina, kundi sa buong Metro Manila noong panahon na siya ang chairman ng MMDA. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Mari Milky. Samantala naman, China, umiiwas daw ho sa issue ng ginawang pagsira sa mga coral reef sa West Philippine Sea. Ganon! Diyos mio naman ang China, oo. Ayan, tuloy, nanggagalaitin na tuloy si Senador Francis Tolentino, ano ha? Report mula kay RH28, Lakay Raymond Paz. Lakay Raymond. Ray, nais lang ng China na iwasang pag-usapan ang ginawa nilang paninira sa mga bahura o coral reefs sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Ito ang paniniwala ni Senator Francis Tolentino kasunod ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry na dapat itigil na ng Pilipinas ang political drama sa isla ng West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Office of the Solicitor General o OSG na plano nitong magkain ng reklamo laban sa Beijing dahil sa ginawang pagsira ng mga Chinese militia sa ating mga coral reefs. Para kay Tolentino, ang gusto ng China ay iwasang pag-usapan ng coral harvesting issue. Lalo na't hindi lang mga larawan at video ang ipinakikita ng Pilipinas kundi napatunayan sa isang scientific na pag-aral na sinira ng tao ang mga bahura at hindi nasira dahil lang sa malalakas na alon. Diin ng chairman ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones, hindi may tatanggi ng China ang kanilang interest sa Escoda o Sabina Shoal dahil ito ay isang guard post na kailangan daanan bago makarating sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BCRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, maraming salamat, Lakay Raymond. RH Break Time. Eto na, ating balikan mga kaibigan ng update mula po sa Malacanang. Pangulong BBM abay tiniyak ho ng bantay sarado daw ho ang mga smuggler ng bigas. Bantayan tapos parusahan. Yun. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, mahigpit umano ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaukulang mga ahensya partikular sa Bureau of Customs na bantayan ang mga smugglers at hoarders ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Sinabi ito ng Pangulo sa distribusyon ng smuggled na bigas sa mga benepisyaryo ng 4P sa General Trias, Cavite. Ayon kay Pangulong Marcos,
iniutos niya sa BOC na imbestigahang mabuti at hanapin ang mga illegal importer at mga smuggler ng bigas. Naniniwala ang presidente na medyo natigil ngayon ang mga smuggler. Pero tiyakan niyang susubok pa rin ang mga ito, kaya naman pinababantayan niya ng husto sa mga otoridad at kung may makalusot ay tiyaking makukumpiska ang mga produkto para maipamigay sa mga tao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala naman, posibleng epekto daw po ng smog. Binabantayan ho ng Manila International Airport Authority o MIAA. Mga tauhan po ng NAIA pinayuhang magsuot na rin ho ng face mask. Report mula kay Christian Manyo. Christian. Ray, magsuot ng face mask. Ito ang abiso ng International Airport Authority sa mga pasahero at empleyado ng Ninoy Aquino International Airport, partikular na ang mga exposed sa ground sa gitna ng nararanasang smog sa Metro Manila. Pagtitiyak naman ng MIAA sa mga pasahero na nanatiling normal ang biyahe ng mga eroplano sa NAIA sa kabila ng smog. Patuloy din umanong binabantayan ng MIAA ang sitwasyon at agad na maglalabas ng abiso kung magkakaroon ng epekto sa operasyon. Una ng nilinaw ng DOST at ng Pag-asa na ang haze na nararanasan sa Metro Manila ay walang kinalaman sa volcanic actividad ng Taal Volcano. Thus, ito'y posible ding umanong dahilan ng vehicle emission o polusyon mula sa mga sasakyan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Christian Manyo. RH Break Time. Pinangunahan ho ni Pangulong BBM pamamahagi po ng smuggled na bigas sa mga mahihirap sa probinsya po ng Cavite. 1,400 beneficiary daw po ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nakatanggap daw ho ng bigas. Ang ipinamigay hong bigas ng Pangulo ay bahagi pa rin po ng nakumpisgang smuggled na bigas dyan po sa may Zamboanga City. Pinasisibak naman sa serbisyo ng PNP IAS o Internal Affairs Service ang pulis na nakapatay sa 15 anyos na binatilyo sa Rodriguez, Rizal. Batay po sa resulta ng investigasyon ng PNP IAS, guilty sa mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer si Corporal Arnulfo Sabilio. Ayon po kay PNP IAS Inspector General Alfegar Triambulo, na isumitin nila sa tanggapan ng Police Regional Office 4A ang kanilang desisyon. Ipapadeport naman ngayong araw ang 80 Chinese national na nahuli po sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City noong buwan ng Agosto. Ayon po kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ito ang unang batch ng deportation ng mga Chinese national. Dadalhin mula Rivendell Pogo Hub ang 80 individual sa NAIA Terminal 1 para sila ay tuluyan ng lumipad pabalik ng China. Inanunsyo naman po ng Malacanang na hanggang alas 3 ng hapon lamang oras ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Executive Branch sa Lunes, September 25. Bate po sa Memorandum Circular No. 32, ito ay may kaugnay naman sa pagdiriwang po ng Family Week na itinagda sa huling linggo ng Setyembre. Hinikayat po ng palasyo ang mga nasa pribadong sektor at Independent Commission na makibahagi din sa darating na National Family Week. Iyan na ho ang kabuuan mga kaibigan ng ating buong programang Break Time. Minus sina Mayor, Lakay Mayor Deo Macalma. Ang nyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, minus din si Miss Thea Pecho Corbus. Happy weekend ho! Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy po tayo sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinasag ito ang programang Balansyado nina Henry Uri at Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:01 ng hapon.